nag-escalate yung threat, not only for my life. Since I am now considered as a person in need of protection, a status given by the Canadian government, my fear now is for my family. Because they're very vulnerable. They're still in Asia. And sila ngayon ang target. Ang family ko, loved ones ko. So anybody that they can hurt, that they can target, they would do that just to get back at me. Kasi, kumbaga, napahiya sila sa buong mundo eh. Yung sinasabi lang hindi raw totoo, gawa-gawa lang daw. Tapos all of a sudden, a credible body in a first world country would determine that everything that I have said is true. And then the church has the means and the motivation to actually harm or kill me. Ang kanilang ginagawa ngayon, if you're starting to ask questions, masama ng tingin sa'yo ngayon. If you start to question what's really happening, they will either brand you as an enemy of the church, they will expel you. Before, siguro pagka in-expel ka, tapos na eh, pero hindi eh. Ngayon, in-expel ka, i-persecute ka pa, i-oppress ka pa. Sooner or later, you'll just find yourself na either in jail or in the cemetery. Eh, kung yung sarili nga niya magulang, sarili niya mga kapatid, ni hindi niya kayang harapin at kausapin, much more yung mga karaniwang taong katulad namin. There was some incident while I'm just walking sa SkyTrain or sa mall, and then people would take pictures of they are accustomed to in the Philippines. They try to do it online. So they would take pictures of me and then post it online, tapos kung ano mga pinaglalagay nila doon. And then just recently, meron pang nag-comment eh. Akala ko dami account lang, yung pala totoong account. And then nakalagay sa comment niya, ako napapatay dyan, pauwi nyo lang sa Pilipinas. Yun nga ang sinasabi ko eh. Nagagalit sila sa akin, personally, for exposing the truth, the anomalies and the corruption. Sabi ko, bakit kayo nagagalit sa Messenger? Sinasabi ko lang naman kung ano yung nangyari, in-expose ko lang. During those times when I was detained, I actually talked to Ka Eduardo. We talked face to face because I had to know for myself if everything that's happening is actually true. Baka nga naman nagkamali lang. Baka victim lang siya ng all of this, di ba? Baka hindi niya alam. So I was still giving him the benefit of the doubt. Before I planned my escape during detention, I made it a point na magkausap kami face-to-face ng Ka Eduardo. I wanted to know for myself if he really had anything to do with the kidnappings, illegal detention, and every extrajudicial activity of the church. So we got a way to be able to talk to him. Pumunta kami sa mismong central office, dun sa mismong office niya sa Bulwagan. So I was with my mom and my wife, my daughter, even her nanny is there. Nung nakita na kami ng Ka Eduardo, we were led to the inner office. Pagdating doon, pumunta ang Ka Eduardo, andun yung mom ko, nag-uusap-usap kasi we're basically family. I mean, he's my ninong sa kasal. He's very close with my dad and my mom. So pagdating nung magkausap na kami, so I was thinking na baka hindi niya alam eh. So nagsumbong na ako agad, Ka Eduardo, alam niyo po ba yung nangyari sa akin? Gito. And when I started talking like that, tumayo na siya. Sabi niya sa mother ko, Kaminda, sandali lang po. Mag-uusap lang muna kami ni Boyet banda dito. So he led me away from my mom and my wife. And then we started talking. Tapos hawak-hawak niya ako sa braso. Sabi ko, Ka Eduardo, alam niyo pong ginawa nila sa akin. Dinukot nila ako doon, tinutukan nila ako ng baril, mga pulis ang ginamit nila. So pinapaliwanag ko kung ano yung ginawa sa akin, ang ginawang pagkidnap sa akin. Tapos bigla niya akong pinigilan, sabi niya sa akin, pero Boyet, naunawaan mo ba kung bakit namin kinailangan gawin sa iyo yun? When I heard that, that's it. Sabi ko, that's the confirmation I needed to hear. And then I answered him blankly. Sabi ko sa kanya, no, you didn't have to do that. Kasi nung ginawa niyo po yun, nung inutos niyo i-kidnap ako, fiesta po doon sa barangay. Kitang-kita po ng lahat ng mga non-INC members kung ano po yung ginawa ng mga pulis. Napahiya ang iglesia dahil sa ginawa. Pwedeng-pwede niyo naman ako ipatawag.
isang text nyo lang, o kaya ng sanggunian, o ng, kahit ng district minister, na pumunta ka dito sa Central, kakausapin ka namin, I would gladly go. Bakit kinakailangan nyo pa akong padukot? And at that moment, nakita ko, he's just staring at me. Hindi niya masagot. I kept on repeating that. Tapos nakatingin lang siya sa akin. But then, at that moment, alam ko na he knows everything that happened and he's responsible for everything that happened.